Kapayapaan nawa ang sumatin mga kapatid at mga kasama. Kami po ay unang-una sa lahat ay nagpapasalamat na upang ating pong magampanan ang ating tungkulin na upang tayo makapag na upang ating maganap ang ating tungkulin na ating maipanglingkod o mapangasiwa ang mga kapatid alang-alang po sa pananampalatayang ating tinanggap. Bagaman tayo ay nahihirapan, bagaman marami po tayong dinadanas na mga mahirap o siphayo, marapat lamang na tayo magtiis mga kapatid. Lalo na kapag gabi ay marami pong bagay na dumarating na hindi kaaya o katanggap-tanggap. Marapat lamang na tayo po'y maging malakas sa pananampalataya, na tayo po'y magsanay palagi. Pagtibayin nawa ang ating mga kalooban. Wika nga. Kaya't ang aking hiling sana sa lahat ay palaging dumalangin at magpasalamat at huwag sana kayong magiging magagalitin na upang ating maiwasan ang lahat ng mga bagay ng kasamaan, maging kapuotan man. Sapagkat ang kautusan sa atin na siya nagbibigay ng laya ay dumalangin na upang maalis tayo sa kasalanan, malinis ang ating mga puso palagi, na upang maalis ang lahat ng mga kaguluhan o mga kabilasahanan na siyang gumugulo sa bawat isa. Ang aming pakiusap lamang, sana po ay lagi kayong magtiisan sa isa't isa, humawak palagi sa aral, na kung saan ang aral ay ating pong niyayakap palagi, na huwag nating hahayaang maalis, na upang ating masundan ang lahat ng mga utos na inuutos sa atin ng Panginoon. Bagaman maraming bagay na maraming ibig na sila'y tumuwang sa atin. Bagaman hindi natin nalalaman ang kailang mga puso. Ngunit mag-ingat palagi mga kapatid. Malabis nating sinisikap na maging gayon. Datapwat doon lamang po sa mga sinusugo na ipinagkakaloob ang mga bagay na pagtuturo mga kapatid. Huwag po tayo maging mapangahas o maging mapanguna. Palagi nating hintayin ang sinasabi ng Panginoon. Alang-alang po sa pananampalataya na tayo magpasakop palagi alang-alang sa pag-ibig na ating tinanggap. Sapagkat ang pag-ibig nga na siyang utos sa atin na ating susundin, na ang pag-ibig na naroon ang karunungan na ibibigay, na kung saan sila'y tuturuan natin palagi, sila'y papalarahanan palagi, na huwag aalis, na sila'y papahalalan natin na palaging ibigin ang aral na ibinigay sa atin. Sapagkat ang lahat ng mga gayon, ang kabuuan nila, sila'y isang karunungan na siyang nagtuturo sa ating lahat, na siyang pangulo o nangunguna sa lahat. Sapagkat sa lahat ng katangian, siya ang isa sa pinakamataas na kinakailangan huwag mawala sa atin. Ang karunungan, ang pag-ibig, at maging ang katapatan. Bagaman karunungan, ngunit sila'y tatlo. Katulad sa Diyos, na iisa, datapwat sila'y tatlo. Gayon din ang isang katawan, datapwat sila'y 12. 12 bahagi na magkakasama. Gayon po sa iglesia, na dati-rating tinatawag, datapwat ngayon ay tinatawag na ang bayan ng karunungan, na tayo po'y pinag-isa. Marami mang dako, malayo man o malapit, tayo'y pinagsama bilang isa. Kaya't sana huwag lilimutin ang isang paghatol na siyang lumigtas sa bawat isa. Ano pat, inaanyayaan namin na bulahin lahat ang aral ng kaligtasan, na huwag kayong magpapayanig o magpagiba kahit kanino man, bagkus kayo magtanong kung ano ang pinakatugunan o pinakatugon, muli kung ano ang tugon sa mga bagay na yaon. Lalo na ating nga naiisip na baka tayo nalayo na
sa katwiran. Ano pat, narito kami na upang aming muling ituro o ipaalala sa inyong mga puso na upang huwag kayong mga lito o malayo sa aming mga puso, mga kapatid, sapagkat iniibig namin kayo. Ayaw namin na kayo mapanghinaan ng kalooban. Ayaw namin na kayo mawalan ng pag-asa sa tunay na kahulugan. Kaya sana, mga kapatid, ang pananampalataya ay pagningasin nawa palagi. Magpakatibay tayo palagi na tayo lumago sa pananampalataya. Ang karunungan nga ang siyang gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Na ang Espiritu ay nagtuturo mapasawalang hanggan. Tulad sa tinapay na walang hanggan na nagbibigay sa atin ng kalakasan sapagkat siya ay Espiritu ng buhay. Ano pat, itinuturo yon na upang ang lahat ay makalasap, malasahan ang tinapay na walang kasing sarap, walang katulad, sapagkat gayon ang Espiritu. Katulad sa isang tintang walang hanggan na Espiritong sumusulat sa inyong puso, kapag inyong naunawaan, ay tulad din sa langit na inyong natunghayan o nakakita. Kaya, mga kapatid, muli, na upang tayo maging matibay sa pananampalataya, ang aking kahilingan lamang ay huwag kayong lalayo palagi sa mga kapatid na sila'y tawagin natin na ating ang aralin ang lahat ng bagay, lalong-lalo na ang hiwaga ng gabi. Kapag gumagabi, mga kapatid, nalalaman natin na ang buwan ay naroon ng kasamaan. Sumisilip ang kasamaan, pumapasok sa ating mga puso. Kaya sana, huwag nawa tayo maiba ng diwa, maingatan nawa ang lahat laban sa masamang espiritu, sapagkat hindi sila sa atin. Na huwag ninyong sasambahin ang mga gayong bagay, lalo na't ang diablo, Diyos-Diyosan, at maging ang idolatria na kung tawagin. Kaya sana mag-ingat tayo palagi. Huwag nating hahayaan na tayo po'y maiba ang diwa natin palagi. Kaya amin muling inuulit na tayo'y kapag dadalo tayo, maglinis tayo ng ating mga puso. Linisin natin buong buo. Alisin natin ang galit sa ating mga kasama. Tayo maglingkod ng lubos sa Diyos. Bagkus tayo magpasalamat sa Kanya. Pasalamatan natin. Tanawan ng utang na loob na upang ang lahat ng kabilasahanan ay siya ang sasagot. Siya ang tutuwang sa atin na upang maalis ang takot sa ating mga puso na upang ang salita ng mga hula ay mangyari. Kaya't aming pong hinihiling na kayo magpakatibay palagi, na kayo dumalangin na may biyaya sa puso. Palagi, mga kapatid, mahalin ninyo ang inyong mga kapatid, na kayo palagi magturuan. Paranan mo, kapatid, tira tayo humahaba ang iyong buhok, bakos iyong gupitin. Gayon din naman sa babae. Kapatid, huwag ka magpapaiksi ng iyong buhok. Masama po yun. Baka tayo malayo sa aral. Sapagkat sa pamamagitan nga niyan, ikay naiingatan ng lubos. Nadyay ang aral nga ay itinitipon sa iyong espiritu. Huwag mong lilimutin. Magpasalamat ka palagi na upang ang kalikuan nga ay malayo sa atin. Kundi ang kasamaan nga ay masusumpungan sa atin at tayo mailalayo, mapasawalang hanggan ang Diyos ay lumayo. Ganyan po ang aral, mga kapatid. Kaya ibigin natin ang kautusan palagi. Na pasalamatan ng Diyos unang-una. Ang sambahayan natin. Huwag natin silang hayaan na sila'y maligaw. Na kung sila'y nagkasala o kung sila'y may natisod, hayaan natin anyayahan palagi. Aralan natin palagi, mga kapatid. Huwag po tayong magpadalos-dalos. Huwag po tayong magiging magagalitin. Bagkus tayo magpatawad. Ganito po ang ibig ng Diyos. Tayo maging mahabagin.
na maunawain. Uunawain mo siya kung anong meron sa kanya. Sapagkat hindi lahat ay magkakasukat tayo ng pananampalataya. Mayroong matitibay at gayon din naman ay mayroong ding mahihina o mahihina sa pananampalataya na tinatawag na matitiso rin. Kaya mag-iingat ka sa iyong sinasabi na baka kanya ay damdamhin. Sumama ang kanyang kalooban, huwag nawang mangyari mga kapatid. Ingatan natin ang ating mga puso. So unang-una, ang kalooban palaging maging malinis. Huwag nating hayaan na tayo pasukan ng kasamaan katulad ng mga pakikiyapid o yung mga tinatawag na pakikiyapid at gayon din naman ang makahalayan o karumihan ay huwag nawang manahan sa ating mga puso. Tataganin niyo ang inyong kalooban. Ang aral ay isang paglilinis sa ating puso, sa ating mga puso. Na ang masasama ay huwag nating didinggin. Ang dinggin lang natin ang saliwanag na ito lamang ang ating papakinggan, na ating aaralin ang lahat ng mga hiwaga ukol sa liwanag. Naroon na lahat mga kapatid. Tulad sa araw na ang kapangyarihan ay naroon lahat. Maraming magagawa. Araw at gabi. Kung dumating ang tinatawag na tag-araw, ay lalong dakila nga pagdating sa bilang ng oras. Umihigit sa 14 bago lumubog. Kaya sana tayo po'y maging magpagpatuloy. Magsikap tayo na gumawa tayo palagi ng kabanalan. Na tayo'y mga tutok sumunod. Sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon ay gayon din naman sa kapwa. Na sila ay magkakatulad din naman. Datapwat ang una nating gagawin kapag tayo na ay naging dapat, maging matibay palagi tayo. Mag-iingat tayo sa ating mga sinasalita. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na ikatitisod ng ating mga kapatid. Katulad ng pangungutang ay huwag ninyong gagawin. Na huwag na siyang babayaran, bagkus limutin na lang. Masama po yun. Mga bagay na pananadya ay hindi po maaaring matanggap. Katulad sa abuloy o abuloyan, kapag hindi sila kapatid at hinayaan ninyong mag-abuloy, mayroong kang kasalanan na nagagawa. Kaya huwag ninyong hayaan mangyari yun. Sabihin niyo sa kanya, kapatid, patawad po. Hindi pa ako kayo kasangkap. Inyo pong munang itipon o kaya iabuloy sa iba. O kaya ibigay niyo sa inyo pong kasambahay. Doon na lang po ninyo muna itulong. Huwag po muna sa amin. Sapagkat kami nga ay nagsasanay ng kalinisan palagi. Lalong-lalo na sa budhi, ay ayaw po namin yun. Na ang budhi, muli, ay siyang pangunahin na maging malinis, maging ang hangarin, ay huwag maging marumi. Huwag natin tutularan ang ibang mga pastor na umiibig sa salapi, na wala ng pag-ibig na taglay, alang-alang sa kanyang mga kapatid. Gayon din naman sa kanyang mga kapwa. Lalo na tinanggap nyo ang aral, maging maingat ka. Maging sa pananalita, maging sa gawain, na ang kinikilos ng kapatid ay palaging banal, kabutihan lamang, pawang kalinisan ang nakikita, pawang liwanag, walang bagay na ikatitisol, pawang lahat ng aral ng Espiritu ay naroon nga. Katulad ng ganito, ikay maging magpagpatawad. Maging mapagpatawad palagi sapagkat ang Diyos nga ay tunay na mahinahon, mapagparaya. Kapag alam niya na ang kanyang mga anak ay nagkukulang, nalalaman ng lahat na hindi tayo dapat may taboy. Sapagkat ang Diyos man ay marunong maawa sa lahat. Huwag ninyo pong pababayaan mga kapatid na tayo po ay kagalitan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay tunay na hindi po magagalitin. Datapot nagagalit din siya kapag ang anak niya ay nakakagawa ng kamalian. Kaya tayo po ay maging mapagpatuloy o tumalima palagi at patawarin natin ang mga nagkukulang sa atin o mga nagkakasala. Ikalawa, maging masunurin
Sundin natin ang utos, tuparin natin, ikasatuparan natin ang lahat ng bagay na itinuturo ng aral, sapagkat ang aral niya ay kabutihan. Pawang kalinisan lamang, katulad sa mga kapatid, na kapag ikay titingin sa kanya, walang taglay na karumihan o kahalayan laban sa kanya. Iyo nga siyang patutuloyin, iyo nga siyang iingatan, iyo nga siyang papalalanan. Kapatid, nakakain na po ba kayo? Maging maalalanin tayo sa lahat. Na sila palaging turuan natin na marapat po sana kayo palaging magbulay-bulay, kapatid, sapagkat ang iyo po yung kasuotan ay hapit. Baka po magtaglay ng kahalayan sa lahat ng mga puso ng mga kapatid. Ingatan niyo nawa ang inyong budhi. Maging sa inyong pagkilos man o gawain, maging malinis tayo. Ingatan nawa ang inyong pananampalataya, sapagkat gayon nga nararapat. Kaya sa ikatlo, makikipagpayapaan ka sa kahit kanino man. Kapag sila nagkaroon ng sama ng loob, lalong-lalo na sa loob ng bayan, bago ka magpasalamat, kapatid, magpatawaran kayo sa isa't isa. Bagkus iyong lapitan agad. Huwag mong isipin ang kapalaluan sa puso. Kung minsan, yun ang dahilan kung bakit maraming nanguhulog sa kasamaan, maraming nalalayo sa katwiran. Kaya muli kong inuulit na ang katwiran sa atin ay palagi magliwanag, na pangunahin ay ang kapatid. Palalahanan siya palagi na iingatan mo ang kanyang pananampalataya, gayon din naman ang lahat ng kasama, lalong-lalo na mga bagong tinawag, mga kapatid. Hayaan sila magpakabanal, wika nga. Kaya turuan natin, maging ang bata, turuan sila na maging magalang, maging sa salita man, na palaging kung magsalita, may biyaya. Maraming salamat po. At tayo man kung magsasalita, kung loloobin, kapag hindi sigurado, kapag tayo hindi nakakatiyak, lalong-lalo na kapag sinabi mo o ay magiging o, ang hindi ay hindi. Datapwat, kapag sinabi mo kung loloobin, ay marapat nga mangyari. Ngunit, alam ng Diyos na maraming panahon na siya'y nag-iingat sa atin. Minsan ang panahon ay hindi ibinibigay, na ang biyaya ay ating tatanggapin. Kaya kung ikay magtitiis, gantihin nawa ng Panginoon. Gantimpalaan ka nawa ng Panginoon, mapaswalang hanggan. Purihin siya at handugan ng walang hanggang pasalamat. Awitan natin, mga kapatid. Maging magalang palagi. May pagpayapaan ka, patawarin mo mga nagkasala sa iyo, upang ikay patawarin din naman ng Panginoon. Sapagkat sa mga ganong bagay, ang Diyos ay totoong nalulugod. Siya ay nagagalak sa mga ganyong ugali, na ugaliin natin, na tayo maging maamo. Makipagpayapaan tayo sa kahit kanino man. Ibigin natin at mahalin natin. Muli, ang pag-ibig ay palaging nauuna. Ang pag-ibig ay huwag niyong nilimutin. Ang pag-ibig, pananampalataya, at ang katapatan na kinakailangan magkakasama, sapagkat ang mga ganyong bagay ay tinatawag na aral sa ating mga puso, na sila ay nakatanim sa ating kalooban at itinatak sa pamamagitan at itinatak sa ating mga puso, mga kapatid. Kaya't sana sila ay tinawag din naman na kautusan, ang kautusan ng pag-ibig. Kaya't lalong mahalaga na ang kautusan ng pag-ibig ay inukit na sa ating mga puso, ay huwag babaguhin. Kapag may utos, huwag paibahin. Kapag may mga bagay na marapat ikasatuparan, ay ating nga titigan o tignan na upang ating maunawaan ng lubos. Kaya't salamat sa Diyos sa mga bagay na ito ay nating nga naunawaan. Magkagayon man, maging mabiyaya tayo palagi, na kung saan ang biyaya nga ay ating ngang ibinibigay, sapagkat nasusulat rin naman, mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumanggap. Kaya huwag nating nilimutin
Ang mga bagay na gayon, palibhasa ay tayo ngayon naturuan na ng lubos. Kaya anyo pa lang ng kabutihan ay ikay magmadali. Takboy mo hanggat maaari. Huwag mong tatalikdaan. At hanggat ikay may lakas ng pananampalataya, pagningasin nawa ang iyong puso na gumawa ng kabutihan palagi na siya iibigin mo at susundin. Kaya't sana, nagpapasalamat ako ng lubos sa lahat-lahat, maging sa anumang paraan ay nagkakaroon tayo ng bahagi, tayo po'y matatag at pinatitibay sa pamamagitan ng Espiritong nagtuturo sa atin. At ito pa ang bagay na ito, huwag niyong lilimutin. Maging mahabagin, kabagan mo ang mga wala, kabagan mo ang mga aba, kabagan mo ang mga may utang sa iyo, kabagan mo ang mga nagkasala, kabagan mo ang mga dukha. Kapag nakikita mong wala silang makanin, bigyan mo agad. Iyong ipakanin kung anong meron tayo, kung anong may taglay tayo, ay ating ang ibigay agad-agad. Agaran natin ikasatuparan sapagkat kasalanan nga kung ating hahayaan ang mga bagay na yaon. Kaya muli namin pinapaalala, bagaman tayo'y marami ng mga bagay na dinadanas, magpakatibay tayo mga kapatid. Magsanay tayo palagi sa pamamagitan ng Espiritu. Maging matibay. Muli, maging mahabagin. Ngayon, pupunta tayo sa isang bagay pa na kailangan nating tandaan. Bagaman, maraming bagay sa sanglibutan na hindi natin nalalaman, may mga kapatid na tinatawag lamang na kapatid sapagkat hindi pa sila kasangkap. Tanggapin natin sila mga kapatid. Na atin nga silang turuan kahit paunti-unti na ating pinapakilala na ang katwiran sa atin ay nag-aanyaya sa pamamagitan nga ng biyaya ng Espiritu. Sapagkat ang Diyos ay tumatawag sa lahat na naghahasik ng binhi ng karunungan sa lahat na marapat lamang nilang tanggapin sapagkat sila ay bahagi rin naman na ayon nga sa mga hula na aming isinulat. Bagaman maraming bagay na hindi pa namin naisasaysay ay aming ang itinatarastas sa inyong mga budhi na marapat lamang na inyong matutunan sa amin ito sapagkat ating nga mapagsasalusaluhan na ating ipagpasalamat araw at gabi. Muli, isang mga bagay na kinakailangan nating taglayin ang mga katangiang ito, maging makatwiran, maging mapayapa, maging mabait, sapagkat alam natin ang sanglibutan nga ay tunay na masama. Magpakabuti tayo. Tanggapin natin na gayon nga sila. Matuto tayong makisama. Matuto tayong huwag maging palalo na ang ating mga puso'y ating pong lambutan. Huwag tayong magiging magagalitin. Bagkus sila'y unawain kung minsan. Na sana ipanalangin natin, idalangin mo ang mga nagkukulang sa iyo. Maging mapayapa ka, maging mapagkumbabang loob. Ay niyayaan mo palagi sa Diyos na sa liwanag palagi ang pag-asa sa tunay na kahulugan. Ano pat, doon tayo tinuturuan mga kapatid na naroon ang tunay na karunungan ng kapayapaan. Nasa loob, sa makatuwid bagay, nasa loob ng bayan ng karunungan na iyong ipagpapasalamat, iyong ang itipon sa inyong mga puso na huwag niyong lilimutin palagi. Ano pat, maging mabait, maging matibay tayo sa pananampalataya na upang wag naman tayo magiging matitisurin. Na palagi nating tatagan ng ating kalooban na kapag may sinasabi silang bagay na hindi katanggap-tanggap o sila nagkakamali ay yung patawarin. Bagkus palagpasin ang mga bagay na iyon. Sapagkat totoo na ang salita ay nagbibigay ng kapayapaan sa lahat na upang ikay maging mahinahon. Na upang ikay huwag magiging magagalitin o mapuotin man. Kapag ikay dumadalo, malinis ang iyong budhi, maaliwalas ang iyong mata, at ikay handang tanggapin sila na upang ikay maggiliw, na upang ikay makatanggap ng isang magiliwing espiritu, na ikay naaaliw sa katwiran,
Ika'y maawit, nauuna ka pa nga kung minsan. Kaya lang mga kapatid, tandaan natin, kami ay hindi dahil sa kayo masasaya, ay ibig namin ang inyong salapi. Huwag nawang mangyari. Huwag nawa kami pag-isipan na masama. Halina't hayaan magpakasaya ka, magpakaligaya ka hanggat gusto mo. Sapagkat gayon ng Diyos, ibig niya na lahat tayo masasaya. Na tayo nagtuturing ang mga kakapatid bilang isang kapatiran ng liwanag. Alalahanin ang mga nagapagturo din. Maraming salamat. Sila yung mga biyayang totoo. Biyayang ipinagkaloob sa atin. Nagpapasalamat kami ng lubos. Tandaan mga kapatid, magsanay palagi na huwag tayong magagalitin o maging mapaghatol. Huwag nating hatulan sila. Bagkus unawain natin. Maraming kabalisahanan na hindi katotohanan. Nagpapasalamat muli. Uli nating ulitin. Maging matibay. Matatag ka. Huwag mo hahayaan ang katatagan ay mawala sa iyo. Yun ang mga katangian ng Espiritu na siya nagpapatibay. Na lagi mong ilabangan ang mga kasalita na kung saan tayo nangatuto na upang ang kaaway maalis. Ang ating kaalit ay nagiging kaibigan. Na kung saan ang magiliw ng Espiritu nga'y nagtuturo din naman sa ating mga kasama sa pamamagitan ng pakiramdam. Nadadaman nila na ang aral dito ay nakakaaliw, nakakaalis ng galit, bagkus nagiging panlunas nga laban sa mga kagalitan, kapuutan, maging ang kasamaan o ang kalikuan. Malayo nawa palagi. Kung hindi tayo susumpain. Kaya bagkus tayo manatili sa aral na ating tinanggap. Maging mahinahon, maging maamo na sila'y tanggapin mo sa pamamagitan ng biyaya ng salita. Kaya muli, maging magtaglay nawa tayo ng maawayang espiritu. Sapagkat kung minsan, nalalaman ng lahat na kung may katipan ka man, nagkakaroon kayo ng paninibugho na dahil sa lalaki ay siya'y tumingin at siya'y nakula na pag-isipan mo ng masama. Bagkus kayo magpatawaran sa isa't isa. Bagkus kayo mag-ibigan sa isa't isa. Manatili sa isa. Naiibigin mo ay isa lamang ang katipan mo. At huwag mo siyang ipagpapalit. Magpasawalang hanggan. Mahalin mo siya. At palagi mong palalahanan. Lalo na kapag ang babae ay sila'y takundanganan natin ng mainam, isang mainit na pag-ibig. Bilang asawa ay huwag mo siyang paipagpapalit. Gayon din naman sa mga kababaihan na kayo manatiling tapat sa inyong mga asawa. Na huwag ninyo ipagpapalit. Kapag nakita niyo ang mukha nila, kamukha nila Richard Gomez, ay huwag mong ipagpalit. Ating sasabihin o wiwikain sa ating mga puso, ang aking asawa ay higit pa kay Richard Gomez o maging kay Aga Mulak. Kaya huwag natin pagpapalit sila. Alam natin na maraming kaparaanan sa pangangaral. Ang palabiro o mapagbiro ay masama mga kapatid. Ngunit inayon tulad ko rin kung minsan sa sanglibutan. Datapwat huwag natin kukunin ang lahat ng bagay sapagkat hindi lahat ay mabuti. Yung mga bagay lamang alang-alang sa ikabubuti. Na upang ikay maging masaya, magtaglay ka nawa ng isang magiliw na espiritu. Na ibig namin na kayo'y nakikinig at nangingiti. Ayaw namin na ang lahat ay walang pagtawa na dinadanas. Na tulad sa pag-awit ay walang kagalakan, walang espiritu. Iwi ka nga. Kaya ang espiritu sa atin, palaging pinapalakas na upang ikay maging magiliw, maging masayahin. Na kapag may awitan, awitan na. Ay ating sinasanay, ating tinatandaan ang lahat ng mga salita na siyang ating tinatandaan sa pamamagitan ng ating mga kalooban na naroon nga itinitipon natin na siyang pinagtatalagahan. Magyang pag-aayuno ay hindi nililimot. Pati ang pag-ubuloy ay hindi rin sapagkat tayo bahagi na sa tulungan mga kapatid. Huwag maging matitiso rin sapagkat tungkulin natin yon na upang maipangasiwa
ang katwiran ng pag-ibig, na upang lahat ay mag-ibigan, magkaisa, alang-alang sa Diyos, sa Diyos na mga liwanag. Maraming salamat. Maging mapagpasalamat tayo palagi. At kapag tayo dumadalangin, magpasalamat tayo. Palagi tayo magpakumbaba. Huwag po tayo maging mapagbatas ng kalooban. Maawa kayo sa mga dukat, mga bata. Maging sa amin mga magulang na mga matatanda. Huwag niyo pababayaan po sila mga kapatid. Maging maawain po tayo. Magbigay tayo ng tinapay at damit sa kanino man. Ibigin natin sila na tulad sa tunay na tulad sa isang tunay na sambahayan. Maging malingap tayo. Ingapin natin na mahaba. Maging maulila. Tandaan natin, mga kapatid, ang mga gayong bagay nga gaganti nawa tayo ng Panginoon. Ganti nawa ang bawat isa. Maalis nawa ang kasamaan sa atin, maging ang kamalian man. Manatili tayong matibay. Ang huli ay muli namin pinapaalala, magmatyaga palagi na ating tiyagain ang lahat ng bagay, maging sa mga oras na tayo magpupuyat, ay maging matyaga, tatyagain mo ang mga bagay na kailangang aralin mo. Maging sa kaparaanan man ay maging maingat ka. Maging sa palagay man ay gayon din naman. Lalo na ang damdamin ay iingatan mo palagi na ang iyong puso sa pamamagitan ng pag-ibig ay iniingatan mo ang bawat isa na siya tinitignan mo alang-alang po sa pag-iingat, sapagkat ang Diyos nga ay tunay na maingat, na tunay na umaakay sa atin, na tulad sa kanyang mga inakay ay hindi niya hinahayaan, mga kapatid. Mahal na mahal niya ang kanya, mahal na mahal niya alang-alang sa ikabubuti. Ano pa, nagpapasalamat ako. Maraming salamat po. Sa lahat ng paghatol ay isa lamang. Huwag ninyong hahayaan na may ikalawa. Lahat ng mga bagay ay maging isa lamang, maging tulad sa isang spirito, ay huwag maalis nawa sa atin. Na ang isang spirito ay tulad sa isang aral. Ang isang spirito, ang isang pinagmulan ng Diyos, kaya't lalong dakila nga ang kalagayan ng bagay na yaon. Huwag ninyong pupusungin. Huwag kayong maging mapagtungayaw palagi. Magtaglay nawa ng biyaya ang puso na tayo po'y maging magalang sa lahat. Galangin natin. Maging ang hindi kayo ibig-ibig ay ibigin natin. Ibigin sila. Huwag hahayaan na sila'y maapi. Huwag tayo maging mapangapi. Ibigin natin ang lahat alang-alang sa turo ng Espiritu na siyang itinuturo ng ang Panginoon ng liwanag, na tulad sa isang sambahayan ng liwanag, sila ay iisang Espiritu, iisang pananampalataya. Maraming salamat. Salamat sa lahat. Sumaing kasyan nawa ang bawat isa sa lahat ng dako, at kami po ay nagpapasalamat sa ngalan ng pag-ibig, sa pangalan ni Epseba. Magbatian kayo ng banal na halik. Maraming salamat sa nawa. Amen.